matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, teka muna. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung ng ibang bansa ng ibang bansa kaysa sa atin? Dati, ang BICAM, wala naman debate. Hindi, nakaka-attend na rin ako ng BICAM kaya ayoko na rin eh. Nakakatamad eh. Kakain Nandun lang kami. Picture taking, tas kakain. Sa totoo lang naman Opo. in fairness, sabi nga nila, masarap talaga yung mga pagkain. Nandun daw po talaga Kaya masasarap lang na hindi na pagkain maintindihan ang bulungan yung chairman ng Appropriations Committee at saka yung Speaker. hindi, yung panahon namin yung si Kuan sa Senate si Senator Loren Legarda ang finance chairman. Tapos yung Sa panig namin namin si Nonoy Andaya. Nonoy Andaya. Tatlong lugar pa yun eh. Ganunan kami. Ayun, puro kain lang kami. Yeah. Tambay lang kami. Hindi, wala na raw po ngayong mga bulungan at saka wala na rin small committees para... Promise ha? Oho. Bakit na-postpone na nga eh? Ano Ayun, mga ba? postponement na yan, di ba? Di ba, kwan yan? Katibayan na may bulungan at hindi nagkakasundo. Nagtataka nga ako kung... Kasi hindi papayag yung mga yan. Kapag Sinugod hindi po ba? pumayag yan, Yes. Yan ang alam ko. pagka pumayag naman tayo, babalik doon sa ayaw nating mangyari. Opo. Diyan, magkatagalan. Ang Pero balita, ayaw naman sinubukan natin eh, lahat si naman Senator mag-reenact naman yan. Kaya gagawa ng kaparaanan yan. So parang nakita mo na, ma'am, nandiyan ka. Andyan na. Baka pumirma ka dyan. Paano kung baka Kaya kayo ako naman siguro na tama-tama, super ate? mas mabuti pa yung wala na ako talaga dyan. Kayo Kasi talaga, galing-galing niyo umuwi. ayoko Umiwas, talaga ha? yan. Kung ako yan, hindi ako papayag. Mag-away-away na kami. Mauuwi tayo sa reenacted kung ipipilit Talaga nila. naman. Tamang-tama kayo. Sinasabi ko naman sa inyo, pag ako nagsalita, walang labis, walang kulang. Opo. Siya po ang pinakasikat sa Senado ngayon. Yun na. Aking kumare, aking classmate. Kasi classmate ko rin naman sa House of Representatives eh. Nagkasabay po ba kayo sa Nagtagal Kamara? kami, seatmate ko dahil alam mo naman, Mark Coleta, Marcos. Oo nga po pala. No? Gano'n eh. Kaya medyo close kami dalawa. Hanggang sa ako'y makarating sa Senado, ganun pa rin. Marcoleta. Marcos. Wala, inseparable talaga eh. Opo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Mga kababayan, Senador Amy Marcos. Nako. Pakilala ka, ma'am. Maraming salamat at magandang hapon. Talagang walang iwanan kay Senator Marcoleta. Parati kami magkasunod. Ano ba yan? Kami yung kadenang totoo. Swak na swak kami sa kadena. At magkasama kaming oposisyon. Ngayon, ayan na naman, magkasama na naman tayong minority. Mga kontrabida. Ganun ba yun? Pero tinatanong ni Jen kanina kung ako, ayoko na sumama sa BICAM. Ikaw na lang siguro. Ang sabi kasi, puro vice chairman lang daw. Walang gustong sumama. Ngayon, sabi ko, at least may kinatawan kahit isa yung minority. Vice chair ka naman. Ayun, kaya vice chair okay ka ako, na. wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Hinahanap Jinggoy. ba? Ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan eh. Nasa Oo nga, Pampanga daw nakita eh. na rin kung saan-saan eh. Opo. kung saan- Hindi, ako, napapirma ko doon sa minority report eh. Ganun mo ba? Kaya nga eh. Sabi ko sa Anim kaming nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo, bigay mo nga sa akin yung aking... Kitam? Kitam? yung aking... ano yan? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Nasa telepono daw. Nasa telepono, gano'n na Hindi, naman. pero, Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino? Wag na yung senador, kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na
yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa. Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin na kilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, Nelson, natalakay natin na naglabas na ng Ruling, ang Supreme ruling Court. ng Supreme Court tungkol sa bagay na ito. Di po ba, Super Ate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko eh. Kasi premature eh. Wala Premature pa daw. namang, wala pa nahuli. Wala pa question yung nahuli. yung Wala tinitiar pang ko. maipakita Opo. yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin eh. matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, Opo. teka muna. Aha. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung Ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas, sasabihin niya. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bigla mong isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen. Aimee, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yun. Samantalang kung tutuntunin mo mismo, yung mismong provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court eh. Kasi para masino mo kung talaga yung sinabi yun ang taong yun. Ayun, At opo. kung halimbawa yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte. Hindi mo dadalhin sa Villamor Airbase eh. Kailangan nating matingnan, matest Opo. kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Doon sa bagay. Papayag ba tayo doon? Ay, wag naman sana. Bendable. Oo. Depende kung sinong kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Hindi po pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama yun. Doon mo talagang- makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. Sugot, purbahan mong baluktutin ngayon. Mukhang sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatag ang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court eh. At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. Aha. 60 billion yata yun. 60 billion. Tsaka PhilHealth. Oo, labag din O sa pagkatapos charter ng PhilHealth. yung PDIC. PDIC, mas malaki Oo. yata yun. Mas malaki pa. At saka yung may iba pala mga ahensya ng gobyerno, Sen, na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yung kanilang mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila. Kumbaga, korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So, hindi sila pwedeng pakialaman ng basta at huhugutin lang kung may ayun. pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sumunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Kaya nga eh, nakakapagtaka Pwede eh. ho ba yun, Super Ate? Palagay ko, hindi po pwede yun, di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. Siyempre, hinugot mo eh. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Ika nga, walang bagong windfall. Di ba? Dapat ganun eh. Hinugot din yun sa Land Bank at DBP. May narinig akong mga bankero ang sabi, paano yun, isusoli rin ba ng Maharlika? Eh, di wala na nga pala, pera yung no? Maharlika, Oo nga, nalo oo ako na. nga pala, oh. Lumalaki sunog eh.
Laki nga ng problema nun. Kasi kung kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na double whammy mo yung tao, di ba? 2 beses mo kinunan Oo, kasi kung... Parang ang mangyayari, kakalimutan na yon. Oo nga. Kukunin na lamang yung pangbayad doon sa GAA. Opo. Mali yun. Yun. Eh, naitanong ko Bulong-bulong nga nga yung tungkol sa Maharlika na yan eh. Opo. Eh, tinanong ko, sapagkat 2 taon na nakararaan, saan mo ininvest? Oo. Kumita Yan. na ba? Walang report eh. Oho. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero, nung kinocompute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa Land Bank sa DBP. Yun lang yun. Pero interest wala lang. pang investment Hindi po. hindi pa interest. kung doon niya kinita lamang, kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka mo? Magkano yung sweldo nung Ng CEO mga ng opisyal, yes pa, lalaki ng sweldo ng mga yon. Yung CEO, 2 milyon isang buwan. Silpin nyo. 24 years, 24 years. 2 years na eh. 24 months na po. 24 million na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga empleyado At doon? kung balikan natin yung mandato ng Land Bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong yung ko isa eh. naman, development fund, saan ba nag-develop? Nag-develop ng malaking sweldo, aray ko po. Yun. Ay, nako. Nabanggit niyo, Super Ate, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero na naman doon? Hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Apo. Tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa Anti-dynasty. anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung maalala ninyo, sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwedeng yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definition mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O, dinalusutan One na at a naman. time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So marami talagang problema yung Dynasty Bill. Kahit gustong-gusto natin maisatupad, ang realidad, ilan ba yung dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata? Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami, Sa Senado, 4 ang magkakapatid. Opo. So, yun. 4 po, di ba? 4 na 4. pare. Opo. Bilyar at Villar, Cayetano, Cayetano. Tulfo, at saka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Ako hindi ako naniniwalang may Makakalusot papasayan. kaya sa Kongreso? Sa Hindi ako palagay niyo? naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress naipile. o 15 Congress. Alam mo, ang sa frustrations, Anyari? hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan lang inagenda, makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Tama. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, yan. Walang yata nag-hearing. Ganun Dalawang po ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano Nako. ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagal yung nga. yung anti-dynasty ko matagal na ito eh. 8 months na ako. Binibilang ko eh. Kausapin niyo po si chairman. Sabi, bakit naman ka ako? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang ano eh?
Di ba basta kausapin nyo si chairman? Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Eh, sabi ko, ibang Ibang klase, ibang no? klase pala. I-agenda nyo lang, pati si speaker pa, guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko, talagang walang mangyayari. Wala sigurong... Well, siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Opo. Kasi nandun eh. Andun. Sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Sen. Aimee, wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-amyenda ang Constitution, yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. By law. Opo. Ibig sabihin, halimbawa nakalagay to prohibit political dynasty. Opo. Ang nakalagay kasi ngayon, as may be defined by law. Ayun. Pag Habang tinanggal walang mo yung batas, as may be defined by law, period na yon. Ang magiging epekto ng provision na yon, self-executory siya. Hindi ka na mangangailangan ng isang enabling law para sa ganon ay matupad mo Oho. yung constitutional order na yon. Tatanggalin mo lang. Oho. As may, kasi pag sinabi mo As may be provided as by may be defined by law, gagawa ka talaga ng batas. Kaya mangangailangan ka talagang mag-file ng anti-dynasty bill. Ayun. Aba, ilan ang kalaban mo riyan? 70% dito ang kalaban mo. 62% doon sa baba. Patay Walang kang mangyayari bata ka dyan. pa talaga pero naman. Sen. Aimee, Talagang problematic eh. Dalawang hearing nga lang eh. Galit na sa akin eh. Hindi na ako kinikibo. ngayon po, mismong speaker eh. Opo, at saka ang Pangulo, mismo daw nagsusulong nito. At Seryoso daw yung po eh. majority floor leader eh. Opo. Kakayanin ba? What do you think? Sinong nagsusulong? Speaker Faustino D. Speaker At Boji majority At saka si Sandro. Sandro. Naniniwala ka naman. Seryoso? Serious ba? Ang problema kasi... Ako po nagsusulong. Opo. Pagtalikod. Kunwari lang yun, Ang mahirap kasi ngayon eh, dahil kasalanan rin ng media eh, kasalanan ninyo eh. Opo. Showmanship na lang eh. Hindi, kami po naniniwala. Performative legislation, nalo ako na. At least napila. O bahala na. Kayo na. Sabi nga ni Mang Dante. At ganun din yung magdi-define ng party list po. Di ba? Ayun, Yun ang yun. ikalawa Sa pa party yun, list yung reform party act. list. Nag-hearing din ako dyan. Sa awa ng Diyos, ako lang nagtsatsaga. Sa dalawang hearing, yung unang hearing, may dumating pa, nagpadala yung mga party list ng ilang abogado nila. Meron silang mga kinatawan. Yung ikalawa, naku talaga nagwelga na, hindi na sumipot maski isa. Pambira talaga. Kaya, ewan ko ba, paano ba? Pero bilang Paano isa pa po sa boboyan? Sen Dante, doon sa part ng party list, ano bang mga dapat itama doon sa batas natin may kinalaman sa party list? Ang isa sa dapat itama dyan, Opo. kapag wala siyang malinaw na sektor na re-representahan, Ayun, oho. huwag mo papayagan. Oho. Ang problema po kasi dahil sa kaso ng Korte Suprema, kahit non-member ka doon sa Marginal Sector Association na yun, lusot, pasok ka. Kaya, ewan ko, yun ang nangyayari. Kanya-kanyang party list. Pero hanapan mo pa rin ng hanapan mo pa rin ng sektor. O may sector sila, Katulad halimbawa, pero hindi sila member. hindi ko na babanggitin yung pangalan. Opo. Sige, banggitin na ninyo. Pero nasa Alam isang naman natin block. lahat. Opo. Sabi ko, anong sektor ka naman? Kasi kung hindi mo maituturo, kasi ako, urban poor. Opo. O itong isa ako, senior citizen. Yan, opo. Ito si mangingisda. Ayan. Ikaw ano ka? Lahat daw ano niya. Lahat. Edi ang laki ng advantage mo pagkabutuhan ako. Ang boboto lang sa akin halimbawa, Urban yung poor. kumikilala sa urban poor na Yes po. tagapagtanggol. Ito naman ang boboto lang sa kanya, senior citizen. Ito mangingisda, ito farmer. Opo. Ikaw anong ano mo? Lahat kanya. Pagka naman tinignan mo yung pangalan ng ano niya, talagang hindi mo malaman kung ibig sabihin ng pangalan ng ano. Oho. Oo.
O halimbawa, sinabi mo, akba. O, hindi ko na babanggitin Ayan eh. na, talaga naman. Ano nga, Itago natin sa pangalan na. Akba. O, Kayo talaga. ano ba talaga ang sektor mo? Hindi, kanya lahat eh. Ano ko eh. Sakop lang. Sakop. Kung pwede ba yung lahat sakop mo? Walang sinasabing ganon. Ang mismong saligang batas nagsabi, labor, kanya, urban poor, sinasabi Marginal eh. sectors dapat eh. Oh, marginalized nga eh. Dalawang operative boards ang kailangan, sabi niya. Oh, underrepresented, Yan. marginalized. Marginalized. Oh. Eh kayo, marginalized ka ba? Underrepresented ka ba? Oho. Eh lahat nga. Underrepresented daw po yung kontratista. Kukunti lang siguro kayo sa bilang, pero iba yung ano nyo. Di ba? Marginalized daw Ang ibig ko sabihin, paano mo i-represent ang kabuuan ng sektor? Doon lang mali na eh. Napakalawak, Mamili ka ng isa. Pero matinik na sila ngayon. Bilihan na ng sektor. Ayan, identified sa sektor. Kaso, hindi naman membro. Talagang hindi member. Pero, aywan, nalakad kasi yata naman, pumayag yung Korte Suprema Yung Korte doon. Suprema naman kasi sabi niya, hindi naman kasi kinakailangang mahirap yan para siya ang kumatawan sa mahihirap. Yes po. Kasi dating mahirap yan, nag-graduate na lang sa kahirap. Yumaman naman na niya. Nag-graduate yung Di mama ba? na ng Kung sa bagay, totoo naman eh, di ba? Meron naman Correct. nag-graduate talaga. Pero paano mo kanyang i-represent yan kung hindi ka naman talaga, yung advocacy mo, wala naman dyan. Malayong malayo Malayong eh. malayo. Halimbawa, contractor. Ayan, opo. O ang nirepresent niya, construction workers. Oho. Eh di namamayagpag naman daw po sa Kamara yung mga yan. Hindi okay pa rin, makapangyarihan daw po. Ang botante ata niya, kapwa niya mga mababatas. Di ba? O, wala ka namang nakitang panukalang batas na nagsulong siya para sa mga construction workers eh. Bagay. Halimbawa, meron Halimbawa siyang ngayon, meron sila siyang unemployed. panukalang batas. Oho. Lahat kanya ng construction workers bigyan lahat ng mga basic tools. Ayan, Martilyo, lagare, Accident insurance. Yan, ako di po. ba? Wala Yung eh. mga kailangan Opo. talaga. Pero lahat ng flood control projects nakuha nila. Nako po. Ay, malaki, makapangyarihan nga po. Sektor ba niya yun? Oho. So Kabaliktaran nga eh. apat lang yung bill na binanggit. Ngayon, mukhang yung dalawa ata, hirap na yung mailusot, ano? Parehong ano. Ay, nako. Dynasty, ano pa? Oho. Yung sa party list. Party list. Party pa? list. Opo. Yung kadena, Yeah, yung nabanggit na kadena. natin. Kasi medyo lulusot Pero yun. ako nagdududa ako, lumusot nga. Ang kaso, ma-implement ba? Kasi napakababa ng kanilang implementation disbursement rate. Nasa 23% lang. Nung last year, itong taon na to, 2025. Ang DICT ang sinasabi mo. Hindi, yung DepEd po. DepEd. Yung DepEd po. Yung construction of school buildings, di ba 22 classrooms lang? Opo, tama. Talagang inamin naman ng DPWH. So, bale 23% lamang ang naisatupad doon sa 29 billion. Hindi nila magastos. Pero pera na naging bato pa. Yun na nga. Kaya nga, kung 29 billion, di nila alam gastusin, paano pa kung 80 billion? Kahit wala namang tututol na kailangan natin ng mas maraming school building, ma-improve yung edukasyon, lahat, talaga bang budget ang problema o may iba pang problema? Yun ang issue. Di nga nagagastos eh. Pero ngayon po, binigyan yung DepEd ng 1 trillion mahigit, di ba? Kaya nga, laki-laki ng budget nila eh. Kaya Malaki po nagtataka ngayon. na ako eh. Kasi naman sa saligang batas, Dapat pinakamalaki ang education talaga, ang mas pinakamarami ang kanyang share sa budget. Tama naman. Pero hindi ba siya nahanapan? Dapat ikaw rin ang may pinakamaraming accomplishment? Correct. Dapat. Di ba? Oo. Ikaw ang pinakamaraming budget, kaya dapat yung budget na yan, Oho. nagamit mo sa paraan Yan, na na-utilize ikaw pa rin mo na. ang mas maraming... Paano yung 22 classrooms? Pinakamagandang accomplishment ba yan? Ako po, ano ba yan? Nabigla pa si Secretary ata nung nire-report. 22 lang ba talaga ito? Nagulat talaga. Ang totoo, yung mga classroom na yan, yung huling massive school building program, hindi ko naman pinagmamayabang, fact naman to, sa ilalim ng ama ko, yung first term niya. Opo. Yung, kung maaalala pa ninyo, naabutan
naaabutan naman natin yan, Nelson at Ma'am Dante. Yung mga Marcos Marcos type. prefab schools. Oh, yun. Ayun. Talagang kinontsaba niya lahat ng mga steel works, no? Yung Opo. Mars Steel, Ismael Steel, kung ano-anong steel. Tapos parang Lego yan eh. Parang tupi-tupi lang yun, tapos siniship Tatayo out. kaagad. Sa loob ng 2 linggo, Meron na. mapapatayo ng mga iba't ibang eskwelahan sa community-based. So, ang unang-una, ano ba talaga ang plano para magkaroon tayo ng kadena nga? Dahil hindi ko pa rin maintindihan, ano ba yung plano? Unang-una, dapat may new technology, katulad nga nung prefab. Ngayon, mas magaling na. May mga modular, may kung Yes. ano-anong bakal, mga foam concrete, lahat built-in na, naka-formworks. Ang dami-daming technology. Alin ba dyan? Pagkatapos yun, noon, ano ba talaga yung priority? Kasi sabi nila, LGU na lang bahala. Siyempre, lahat ng mayor, pipila dyan. There are many issues na parang nagugulan ako, pati yung teacher. Kasi ang Opo. sekreto ng quality education, alam naman natin, teacher. Ay, yes po. Oo. Diyan talaga umiikot ang quality education kahit saan sa mundo. Totoo. At kahit anong ganda ng school building mo, kung yung teacher mo, underpaid, underqualified, overworked, naku talaga naman. Paano tayo aahon nito? Totoo. Ang isa pang last na napag-usapan natin para maubos natin yung 4, ano? Opo. Yung Independent People's Commission Act. Oy, Yung nalito talaga ako dyan. yung Manong Dante, paano ba yun? Nung una, sabi ni Babe Singson, nung umalis siya ng ICI, bigyan daw ng ngipin at budget at Yes. sariling tauhan ang ICI. Tapos, si Secretary, Ombudsman Remulla yata nagsabi na 2 buwan na lang yan. Yeah. Kasi ikakaso na yan, i-charge na ng Ombudsman. Pagkatapos noon, nagbigay na naman ng budget ng 41 million yata, 40 or 50. Ayun, may budget na siya. Pagkatapos noon, anong next na sinabi? May batas na dapat Ito nga gawin. po, Parang, alam ba natin ang gusto natin? Bakit pa iba-iba? Saan ba tayo patungo? Yun nga rin ang gusto kong itanong sa iyo eh. Kayo talaga? Distant sister lang po ako. Kayo talaga. Kasi alam mo, dikit-dikit talaga yung Hirong-hiro problema. na eh. ako. Dikit-dikit talaga. Katulad nung binabanggit niya kanina, yung sa education. Wala ngang mababa ang sweldo ng teacher. Yes. Di ba? May pamilya din siya. Paano siya makapagtuturo ng mabuti? Pag hindi nakapagturo ng mabuti, yung tuturuan mo, talagang wala rin. Yun naman opo. tinuturuan niya rin. Minsan wala rin makain. Ano? Opo. Stunted din yung mga bata. Katulad pinag-uusapan namin sa Senado, napakarami nito. Kapag pala yung isang bata ay hindi mo na subaybayan, yung first 1,000 days niya, importante pala yun eh. Opo. Kapag 3 years. kapag sumablay doon, naging stunted yung bata, kahit ano pang gawin mong intervention, mahirapan Wala na, hindi na- Sayang na yung ano ng Hindi na gobyerno. makahabol yun. 30% smaller ang utak. Hindi na lalaki sa ganun pala, 100%. So, 70%. So, umpisa pa lang, lagpak na. Wala pang fighting Wala na 75. eh. Yun ang mahirap. Kahit, siyempre, kahit nga gusto mong tulungan, dapat mo naman talagang tulungan. Pero mawawalang bisa rin yung tulong mo eh. Kasi nga argabyado na eh. Nako. Teka lang po, tamang-tama, nabanggit nyo, may paalaala po ang DOH tungkol dyan, ha? Guest natin ang super ate, ha? Senadora Amy Marcos. Sa namin puntahan nga natin, teka lang pala, doon sa BICAM, napagkasunduan na po ba kung talagang live stream? O, kasi parang ayaw po yata ng counterpart doon sa camera, i-live May stream. umaangal. Ewan ko kung bakit. Kasi Ganun ba? doon sa mismo BICAM, alam naman ninyo, picture taking lang yun. Ba't sila tatakot doon? Pachika lang yun. Mga kasunduan nasa likod. Ewan. Pero mukhang tuloy na daw yung live stream, 2 o'clock tomorrow Ayun. sa PICC. Ewan ko kung PICC. gano'ng kadaming tao, ba't PICC? 2,500. Dati di ba parang sa isang hotel lang dito sa Ayan kayo, no? nga, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Tapos, Oo nga, 2 no? o'clock daw, kaso hanggang ngayon, wala pa kaming matrix ng disagreeing provision. 1,000 yung pahina nun. Yung binigay sa amin, sa Senate version pa lamang, nasa 1,600 pages. DPWH pala. Wow. Grabe. Oo. Kaya nga, ewan ko, ano bang gagawin
gagawin namin bukas? Baka picture taking na ulit. Aray ko. Pero may deadline eh, no? December 24, 23 ata. Dapat daw 22 daw. 22, Ay nako, sabi ko pa paano yan, extend ng schedule namin dahil sabi, bibigay daw ng December 20, samantalang last day natin, December 17 po, no? Hindi, pero nung In-extend nagkukus tayo, sinasabi ni Senate President, baka yung December 22 yun ang ratification. Ano ba yun? Yung parang may, ano yun? Pre-ratification. Pre-enrolled bill and pre-enrolled, ratification at the same time. 22 ha? Oh, Sipin mo ha? 22, sipin mo ha. Pero ano Kaya po, wala nang tulugan yun, maski Sabado tsaka Linggo. ganun Sinabi niya, po. kaya okay lang. Sabi ko, ikaw na lang. kaya pala ayaw nyo na sumama, Sen. Wala na Hindi naman ako vice chair eh. Ganun po. Pero anong assurance Nakikisuyo natin? na lang ako kay Bongo na sumama kahit paano. Tapos at least may backup dancer ako kahit paano. Ganun ba? Ang hirap ng ganun eh. Paano Pero kaya? ang gusto ko po malaman, anong assurance natin na hindi na mauulit yung nangyari? At O, saka, paano niya titingnan lahat yun? oo nga, no? Tsaka isa ata sa may pinakamaraming amendments po, kayo Sandante, di ba? Hindi Doon sa- naman, kukunti naman yun sa akin. okay. Although, piling-pili naman talaga. Opo. Kaya lang, importante ron ay hindi lang yung individual amendments namin. Kung ano talaga yung, kuminsan kasi, kung paano yung paglalatag nila ron, lalong-lalo na kung hindi naman nakikita ng nakararami. Kaya mas mabuti kung naka-livestream halimbawa at mayroong papayagan na nakatingin kahit na medyo malayo. Aha. Ewan kung paano nila Pero gagawin yun. Manong dati, ina-assume po ninyo may debate. Kasi yung dati, ang BICAM, wala naman Wala nang debate. Hindi, nakaka-attend na rin ako ng BICAM kaya ayoko na rin eh. Nakakatamad eh. Kakain Nandun lang kami. Picture Ano ba? taking, tas kakain. Sa totoo lang naman ha, Opo. in fairness, sabi nga nila, masarap talaga yung mga pagkain. Nandun daw po talaga masasarap Kaya lang na hindi na pagkain eh. maintindihan ang bulungan ng bulungan yung chairman ng Appropriations Committee at saka yung Speaker. hindi, yung panahon namin yung si Kuan eh sa Senate si Senator Loren Legarda ang finance chairman. Tapos yung Sa panig namin namin si Nonoy Andaya. Nonoy Andaya. Oh, tatlong lugar pa yun eh. Ganunan kami. Ayun, puro kain lang kami. Yeah. Tambay lang kami. Hindi, wala na raw po ngayong mga bulungan at saka wala na rin small committees eh. Para... Promise ha? Oho. Bakit na-postpone na nga eh? Oo nga. Ay, yung mga ba? postponement na yan, di ba? Di ba, kwan yan? Katibayan na may bulungan at hindi nagkakasundo. Nagtataka nga ako kung paano. Tinatanong ko yung mga kongresista noon sa yung Commission on Appointments, kung sang-ayon na sila doon sa mga bilyon-bilyon na pinagtatapyas sa kanilang mga district budget. Sabi nila, meron ba? Meron ba? Hindi rin pala nila alam, ano ba yan? Nagulat nga ako, halimbawa sa Cebu, di ba? Sunod-sunod ang pinsala sa Cebu, nag-umpisa sa Lindol. Tapos, ayan na naman, binagyo ng bonggang-bongga. Abay, ang bawas sa budget nila ay 47%. Hindi kasi ako naniniwala na dapat tigilan ng flood control. Titigilan yung kurakot na flood control. Yun, Pero opo. yung tamang flood control, katulad nung pinuntahan ni Manong Dante, doon sa Kailangan Cagayan, talaga, oo. yung mga abatement, yung mga water impoundment, seawall, retaining wall, talagang kailangan yun eh. Aha. Totoo po. Kasi pagka wala tayo doon lalubog tayo sa baha. Yun ang tinanong ko noon. Kasi kung halimbawa across the board wala kayong flood control, Taliwala, Yun ang oo. ginawa hindi eh. naman po pwede ka ako yun. Oo, tama kayo. Yung mga anomalous, yung mga ghosts, yun ang tigilan Yun ang nyo. tigil. Pero yung legitimate na ilalagay dyan, paano ganyan kung tinanggal mo lahat yan? Paano kung talagang lumaki ang tubig, wala kang Mas pananggalan? kailangan. Grabe, yung mga lugar sa Pampanga, halimbawa, Yan, yung opo. Minalin, ayan, yung mga talagang underwater na sila eh. Yes. Kaya kawawang-kawawa at saka yung mga hindi nababaha dati sa Bulacan, Ayan. talagang bahang-baha na, hindi naman nababaha dati ang Giginto, yung mga lugar na okay lang eh. Ngayon, katulad na sila ng Kalumpit, ng Hagunay, pareho na eh. Oho. Ano ho, may panganib ba na magkaroon tayo ng reenacted budget sa Super Ate? Ang sabi Dahil sa nila, hindi pangyayari daw ito? papayag. Ay, kaya nga po. Pero hindi natin alam. Kaya eto nga, tinitingnan natin kung anong mangyayari bukas. Marami silang sinasabi na magiging high-tech na tayo, mga blockchain at kung ano-ano. Opo. Pero ang mahalaga, ano ang nilalaman ng budget na yan? Hindi, ang naulinigan ko kasi dyan, kasi maraming magsasakripisyo eh. Dati nilang nakukuha Yes. Lalo na yung mga may distrito. Mga Ayan, district opo. Tapos congressman. pinagtatapyas yung mga AIX na yan. Ay parang ayaw pa rin nilang maalis yan. Ngayon, papayag lang silang maalis yan. Pero yung mga distrito nila,
yung pinangako doon. Dahil doon lang naman sila talaga makapagyayabang sa mga distrito eh. Paano kung nawala ito, di matatalo na kami. Oho. Ito ngayon ang kanilang ipipilit sa BICAM. Ayun. Tama po. Ang mabigat pa niyan, umaangal sila, marami raw silang inutang ng eleksyon. Kaya daw kailangan may project sila. Aray ko, ano ba to? Ang pakiusap Talaga namin ni naman. Nelson po, ito na personal Ano ba namin, to? huwag tayo magkaroon ng reenacted budget. Kasi controversial budget nga po yung 2025, eh, tapos Bulok nga ng i-reenact budget natin, di ba? Tama. Pinapirma sa amin yun, nung BICAM, na Opo. puro blanco. Oo. Ang daing blanco. Ayokong pirmahan. Sabi ka, katakot. Blank check. Ganun ba? Nako. Pumirma ka. Hindi. Masisira pagka Ilocana ko. Ayun. Sige pa, ano pa, Nelson? Halimbawa nga, yung sa DPWH lang, tinignan ko kung gaano diferensya eh. 54 billion pa lang Ang pagkakaiba. laki. Ang laki talaga. Ang binawas nyo, 54 billion Yes. mula dun sa version ng House. Ang laki-laki. Paano Kaya kayo nga. magkakasundo sa... Ewan ko, kaya nga, ewan ko kung sasabi nila. Sabi ko nga, sang-ayon ba talaga sila dyan o hindi? Are you sure na pumayag na yung mga kongresista? Kasi aangal talaga yan. Opo. Imagine from 1.1 trillion Yeah. last year, biglang naging 880 billion doon sa President's budget. Tapos sa Senate version, 570 billion na lang. Yes. Ayun, paano ba yan? Ang daming natanggal, i-assume natin lahat ng flood control, tinanggal na. Tapos ang masaklap pa rito, 75% ng foreign assisted. Tanggal. Eh, ang mabigat dyan, yung foreign assisted, yan yung mga big time, long range na projects. Katulad ng nung Metro Manila flood control. Yan, Ayan, po. babahain naman ng bongga ang Nabotas, ang Malabon. Ayan, wala na siyang pera. Pasig Marikina River Channel. Yun ang Ayan yung mali. mga... Yun ang mali. Yung foreign assisted, huwag mong gagawin yun. Gagalawin yun. 75% po ang tinanggal. Paano ka? Oo. Tapos yung mga island bridges ng Panay, yung Bataan Cavite na Metrolink na inaasam-asam, tanggal na rin. Paano ba ito? Ang bigat nito, so it's 108 billion sa foreign assisted. Mabigat yan. At asahan ninyo, billion-billion rin ang binabayaran natin doon sa, ano ba tawag doon? Yung holding fee? Holding fee yun. Diba? Mag-entail ng holding fee yun. Hindi lamang yun. Masisira pati yung pangalan natin. May reputational risk. Naging Samantalang manunubat mas maganda pa yon kasi pagka yung foreign assisted, Opo. talagang dumadaan sa feasibility study. Yes, Mas ano pa yun mas maniniwala ka na yung nagagawa ng tama eh. Matibay. Dahil pati yung nila, yung kanilang monitoring, yung nag-inspect, Yes po. lalo na yung mga JICA, dyan Seryoso medyo yun. ano ka dyan, Talagang- mas safe ka dyan. Pati nga materialis sa supplies nila, sa bidding pa lamang, mapakahigpit bakulit po na nila. eh. Talagang marami silang dinidisqualify. Ito nga, nanganganib yung malalaking project. Puro small time na lang, yung mga FMR, ayan, mga farm to market road. Basta magiging Sabi sa problema amin, dyan. farm to pocket road. Aray ko po. Magiging problema dyan, paano mo paano mo didisiplinahin yung gusto mangyari ng House. Kasi nga, lalo na yung mga district representatives. Ayun. Sumugod na nga daw sa Senate nung nakaraan linggo. Yun ang kanilang ayusin dyan. Naku. Kasi hindi papayag yung mga yan. Kapag Sinugod hindi po ba? pumayag yan, Yes. Yun ang alam ko. pagka pumayag naman tayo, babalik doon sa ayaw dati. nating mangyari. Opo. Diyan, magkatagalan. Ang Pero balita, ayaw naman sinubuhay. natin lahat naman mag-reenact naman yan. Kaya gagawa ng kaparaanan yan. So parang nakita mo na, ma'am, nandiyan ka. Andyan na. Baka pumirma ka dyan. Paano kung baka Kaya kayo ako naman sumulit na tama-tama, super ate? mas mabuti pa yung wala na ako talaga dyan. Ayun Kasi talaga, galing-galing niya umuwi. ayoko umiwas, talaga ha? yan. Kung ako yan, hindi ako papayag. Mag-away-away na kami. Mauuwi tayo sa reenacted kung ipipilit Talaga nila. naman. Tapos, Kaysa- yun nga, yung malaking problema, lahat ng tinapyas doon sa DPWH, sa foreign assisted na malakihang project na inaasahan, pati yung mga metro railway, yung subway, para Yes po. public transport, wala lahat yun. Tinanggal lahat. Lahat binagsak ngayon, ang karamihan, pinakamalaki, sa DepEd. Na eto nga, nagtatanong kaming lahat, ano ba plano dyan? Kalaki-laking pera and chronically inefficient ang DepEd sa paggagastos sa school building. 29 billion pa lamang din nila magastos. 80 pa kaya? Pag umangal sila, total nandiyan ka naman,
ang gawin mong basihan yung allocation ng mga regions at saka yung mga districts. Kasi opo. ako nakita ko, ni-review ko eh. Opo. Ang gawin mong basihan yung HGAB. HGAB 2022, 23, 24 hanggang 25. Makikita mo yung lopsided na allocation eh. Ayun, opo. Merong district, Opo. 11 billion. Oo. 8 billion. Meron namang 1 billion yung ano. Anong justification? Lalong-lalo na parehas lang. Pero yung malalaking yun yung mga 8 billion, 11 billion, nasa tuktok po ng bundok. Kaya nga, Tignan halimbawa, ninyo yung mahirap hanapin. Ilan ang bata doon? Magbibigay tayo ng halimbawa. Tataka ka talaga eh. Bakit halimbawa yung pagkaliit-liit ng isang isla na yun na kung tawagin ay Romblon? Bakit pagkalaki-laki? Yung Region 4B. Ikumpara mo sa isang na hindi gano'n. Kaya makikita mo na may ano dito talaga eh. May salamangka Wala dito daw po eh. kasing reklamador sa Romblon. Kaya nga, kung halimbawa, Tanggap lang ng tanggap. aayusin lang talaga, i-reallocate lang yan. Opo. Huwag kayo kung gusto ninyo, pagkati-hatiin nyo, pero hindi ganong kalalaki. Ang bigat eh. At saka yung Metro Manila, isipin nyo, nagsisiksikan yung mga bata. Nakaka 3 shifts Yes, ang opo. mga bagets. 2 oras na lang yata nag-aaral. Ano ba yun? Bagay, ang DepEd Secretary naman natin, kasama niyo po sa Senado Yes dati. po. Mukhang okay naman ata ang performance niya ngayon, sapagkat bago lang si Secretary Sani Angara, di po ba? That's right, that's right. Magaling naman talaga si Secretary Angara. Yun nga lang, napakalaki ng department na minana niya at Ayun. napakaraing problema. Unang-una, wala silang engineer, ano? Yun na nga yung problema nila, umaasa sila sa DPWH. Pagkat wala naman silang capability o technical capacity na mag-engineer, mag-design, mag-building, mag-audit, di naman nila strength yun eh, puro teacher. Pero hinihiling na, di ba, sila na ang magpa-implement at huwag ng DPWH po nung kanilang mga Ang projects? sinasabi, magsasabay daw sila ng LGU. Yes po. Ang kinatatakutan natin dyan, kung sa LGU, baka iba ng mga materyales. Siyempre, okay. kasi wala ring makuha. For example, yun nga, yung mga island provinces, kami sa tuktok ng Cordillera. Ang hirap-hirap maghagilap ng maayos na GI sheets. Naku, tingnan mo yan. Lahat ng binibenta, puro substandard. Naku. Yeah, parang mga papel na lang yun eh. Kaya eto nga, hindi mo maintindihan. Samantalang, yung building code natin, matagal ko nang sinasabi, nasa 250 kilometers per hour yung hangin. Naging pangkaraniwan na yun sa Ilocos. Yung hangin na ganun. Yung hangin na ganun, normal na lang. Tapos yung lindol, nasa 7 on the Richter scale. Nakailan na tayong dikit sa 7. Yes po. Yun na nga. So, kailangan yung materialis, puwerte sana talaga. Sige. Hala, ako nang naging, ano yun, anong pangalan niyo sa sarili niyo? Si Senator Simangot. Dati Senadora Bungis-ngis ako, ngayon Senadora Simangot na rin ako eh. Gumaya na ako kay Manong dati. Kaya kita inimbita rito para masabi mo lahat yung dapat nating mapag-usapan. Ayun. Kasi baka akala nila, ako lang nagsasabi ng ganito. Opo. Meron dapat mag-articulate. Talaga ba sinasabi ko, ganun din ang kanyang nakikita. Duet po kami. Ayun na, mga masungit na kami. Ano ba yan? At mapunta naman ako sa ibang topic, hindi naman yung budget. Pagkat ako yung head ng Foreign Affairs. Yes po. Di ba yun din ang problema natin? Kasi next year, tayo naman ang host ng ASEAN. Yes po. Nako. So, eto nga, medyo namomroblema ako dahil kasi yung National Security Plan ng US, biglang nagbago. Talagang 360-degree turn. Linabas lang noong December 4. Hindi tayo parang walang nakikinig. Ang liwaliwanag ng sinasabi ng US, na balik na daw sila. Kung may pivot to Asia dati, ngayon, di na daw sila makikialam sa Asia. Babalik daw sila sa Western Hemisphere. At ang sinasabi, huwag kayong mag-aaway sa China kasi kahit competitor namin, ngayon, rebalancing na lamang ng Yun. economic and trade ties. Ayun. Ano ibig sabihin niyan? Iwanan nila tayo. May iwan tayo sa kangkungan nito. So, wala na yung Ang Mutual aangas Defense Treaty. kaya ngayon,
Ironclad Alliance. Paano po ba yan? Pupunta siya sa Western Hemisphere. Ano yun? Sa Cuba na lang siya makikipagkaibigan? O makikipagkaibigan na lang sila sa Ukraine, Russia, yung mga Germany, yung mga ganon. Tapos tayo, bahala na tayo sa buhay natin kasi ang sabi, ayaw nila ng conflict sa Taiwan Strait at saka, etong malupit, increased burden sharing with Pacific Islands. Ibig sabihin, tayo na magbabayad ng EDCA at BFA. Kakayanin ba ng powers natin Iiwanan yan? ba tayo doon sa ganung Naku, sitwasyon po? sabi, dapat burden sharing, naku. di ba? Inobliga nila yung European na, magkano ba yun? 5%? Ako pang magbabayad ng EDCA, pauwiin ko na lang siya. Pauwi na Malis na kayo rito. Oo nga. Saan tayo bibili ng steak? Mga steak ang ulam noon. tatamnan ko ng lettuce yung mga ginawa. Naku, mga steak at saka donut. Saan tayo hahanap ng ganun yayamang pagkain? Ang problema natin, hindi tayo basta gawa ng ang ating sitwasyon ngayon sa China. Sen, di ba? Kung halimbawa, magandang relasyon natin sa China, walang problema siguro. Eh, yun na nga. Kaya, Oo. nakakakaba. Paano ba gagandang relasyon natin sa China? Hindi ko alam. Sabihin mo kay Ading, ikaw naman. Talaga? Paano ba yun? Hindi ko nga maintindihan. Kasi ang US po nakikipagmabutihan na rin ngayon sa China. Ang totoo, Di ba? dapat talaga independent foreign policy tayo. Ayun, oo. Maliit lang tayong bansa. Bakit tayo nakikisawsaw sa umpugan ng malalaki? Talagang madudurog tayo na. Hindi ko sinabi ng Amerika na bahala na kayo sa buhay nyo. Parang ganun eh. Eh di ko, tanggalin niya na yung EDCA, umuwi na kayo. At O kaya, pack up. para sa ganon ay masabi natin na sila na, kayang-kaya na nila yan. Oho. Dito na tayo sa Western Hemisphere. Yun ang sinabi eh. O ba't Ang niya iiwanan liwanag yung eh. EDCA pagkatas tayo magbabayad? Eh, parang ganun eh. Kasi sabi, share the burden. 5% of GDP. Parang may ganun. Ba't ako mag-share ng burden? Kayo nga ang pabigat sa akin eh. Tama. Umuwi kayong lahat Tama. at giginawa ang buhay ko, Oo, di ba? Tama. So ano pong epekto niyan by next year doon sa Ayun ating nga, event nagtataka na ako ito? kasi wala naman akong naririnig Opo. na pumansin December 4 to linabas. Tapos ako, nagulanta talaga. Sabi ko, naku, ano pa paano to na iwan tayo sa ere nito? Paano kaya? Tapos eto nga, yung Amerika, di ba, yung Venezuela na ang tinututukan. Yes po, oo, Ayan, oo. puros Cuba na. Ayan, nandyan na sila. Canada inaaway, Mexico, ayun. Eh, paano na tayo dito? Parang hindi na nila papansinin at ang sinasabi tungkol sa China, competitor, pero rebalancing. Yes. O, rebalancing na. Ibig sabihin, balance na, wala nang away. Hindi na away. Kaibigan na rin eh. Isinubo tayo eh. Yun ang Paano ba masakit po. to? Oho. Tapos wala silang imik tungkol sa Taiwan. Di ba dati, ang ingay-ingay, tapos ang salita pa ng ating mga namumuno, kapag daw nagkaputukan sa Taiwan, wala tayong choice, madadamay tayo sa gera ng Taiwan. Eh ba't tayo madadamay? Yung Amerika walang pake. Paano ba to? Palagay ko, advantage para sa atin yung ginawa nila na yan. Opo. Bakit Para po, sa sir? akin lang, ha? Oo, ako, for me. Hindi, para sa isang bansang katulad natin, mas Okay. maganda yung tayo nagsasarili talaga. Eh, masyado tayong mabait sa kanila eh. Pinakinggan natin sila dahil sila ay mga kaibigan naman natin. Pero ngayong iniwanan na tayo, Oho. ganun na nangyari sa Singapore, baka akala mo. Yun na nga po. oo. Ang Singapore, nung iwanan siya ng Federation of Malaya, tinanggal siya, nag-iiyak si Lee Kuan Yew nun eh. Oo. Isip-isipin nung pati tubig ng iniinom ng Opo, Singapore wala. ang gagaling sa Malaysia. Pagkatapos bigla kang ititiwalag doon sa kanilang federation. Pero tumindig si Si Lee Kuan Yew. Oo. Opo. Sabi niya, huwag kayong magalala. Tatayo tayo sa sariling paa. Galing nga eh. Nakita mo naman ang nangyari. Galing. Talagang tumayo sa sariling paa. Natut- Malay mo, itong nangyari sa atin na to. Baka naman. Panahon na, di ba? Yung self-reliant defense posture, yung SRDP, dapat tumayo talaga tayo. At least yung self-defense, self-reliant, isipin nyo, second hand ng mga machine gun, ini-import pa natin sa Korea. Samantalang, may mga factory dito sa ating bansa, dito sa Marikina, na gumagawa naman ng first class, ine-export pa sa, Yung arms sa ibang store, bansa. Ano bang klase yan? Hindi mo At maintindihan. saka si Lee Kuan Yew daw po, Sen, natuto
sa tatay ni Senadora Amy. Oh, panipunta niya rito. Oo, nung time na yon na Kaya independent. po siguro talaga ganun na naging independent. paninindigan niya. Kasi nung time na yon yung ASEAN, Opo. nagmula yan sa Seattle, na parang alyansa na itinatak ng Opo. mga Amerikano kontra sa Vietnam at sa komunista nung time ng Cold War. Tapos si Lee Kuan Yew at yung ama ko, sila yung pasimuno ng independent, Ayun. non-aligned ASEAN. Kaya pala. Yun, Oo. kaya sana balikan natin yung independent non-aligned. Ba't tayo makikisangkot sa mga gera ng iba? Parang wala tayong problema rito eh. Katuwa. At yun nga, next year tayo yung ASEAN host. Opo. Eh yung mga kapitbahay natin, nagtatampo sa atin. Nagagalit kasi bakit daw dadalhin ang gera ng Amerika at China kung sakali, dito pa gagawin ang frontline. Why are they bringing the war to our backyard? Ang sabi ng mga kapitbahay natin. Kaya medyo malamig ang reception sa atin doon sa ASEAN, sa KL. Tapos next year, outlier na naman tayo, hindi maganda. Tapos may nagsasabi pa, ang APEC, yung Asia Pacific, mas malaking Opo. grupo yon. Yung Asia Pacific, next year, ang host China. Yung China parang nakasimangot din sa Pilipinas yun eh. Oo nga po. Paano yun eh, hindi na tayo welcome sa Barangay Asia. Naku po. Kaya pala pati yung isang online news, bumanat na rin ngayon, ano? Nabalita ano ba? Pero wag na sa ibang araw natin pag-usapan. Nako, wala na ho tayong oras. Yung mga pagbati, pasensya na kayo, ha? 6 o'clock na pala. Pasensya na po kayo. Wala muna tayo kasi baka magkasamaan pa ng loob. Ang dami po mga greetings. kwentuhan eh. Opo. Marami. Napakarami po. At yung mga nakatutok sa atin sa mga social media, next week na po namin kayo yak na. Marami pa namang mga biyernes dyan. Yes po, yes po. Meron daw pa At tayong... may sukli naman kayo ngayon. Nakita mo, meron tayong special na Pero panahon. sayang yung box populi nyo. Ang ganda sana nun, ha? Next week, ipopost natin yun. Sino mas maganda? Si ganito, si gano'n. Yun. Ay, hindi ko kaya, isa yun. Ako Ayun. Pinay. Nako, Sen, ang inyo po mensahe sa ating mga listeners and viewers po. Yes, sa inyong lahat, sa ganang mamayan. Maraming salamat sa pagkakataon na lumahok dito kasama ng aking manong Dante Marcoleta at si Jen at saka si Nelson, mga suki. Pwede daw ba magkaroon ng part 2 ito? O ba? Ayun, oh. Walang problema. Kasi bago magkaroon ng, at least ng bycam, i-guess ulit namin kayo, no? Pero sana magandang balita Ayun na. na nga po. Puros reklamo tayo dito. Kasi matatapos. Hindi, pagkatapos na ng Bicam, para may balita. Ayun, no? Bago matapos ang taon, may good news sana tayo. Dapat. Sige.